Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Makibalita po tayo sa The Hague sa Netherlands. Doon po sa ICC kung saan po nila kinulong ang ating dating Pangulong Duterte na kidnapping po ang ginawa po nila sa dating Pangulo. Ito po mga tambay, pakinggan po natin sila Attorney Harry Roque at syempre po nahandun po ang anak at apo na si Kitty Duterte at si Vice Mayor Rigor Duterte. Ito po yung anak ni Congressman Paulo Duterte. Pakinggan po natin mga tambay, makibalita po tayo sa ating dating Pangulong Duterte. Umpisa na po natin. Hila po eh. Anyway, alam ko po na hindi po pwede pag-usapan ng mga natalakay, pero kami po Tatay Tico. We had a fun talk. Pamilya ng more about family, less about politics. Okay naman. Hindi naman usapan namin po. Yung last time po kasi, nung kasama yung mga kapatid nyo, hindi kayo nakapasok dahil hindi arrange. So itong trip na ito, the first time na nakapasok kayo. How did you feel po yung una nyo nakita si Tatay Digong? And when was the last time you saw him before your visit? Sabi ko sa tatay ko, hindi ko alam iyak ako o masaya ako. Yun, I don't, somewhere in between. Pakita ko sa kanya, siyempre, nakasmile din siya. Nagulat din siya. Kasi siguro, surprise. And you're acting Vice Mayor of Davao now, no? So, Yes, sir. what will be the report that you will give to your constituents about the state of their mayor? Okay naman si Tatay Digong nyo, ang ating mayor. Siyempre, nakapasalamat siya sa mga suporta. Igawa pa rin siyang mayor ng Davao. Iboto pa rin siya. Sana, we hope and pray na makauwi na siya. Ano pong promise nyo kay Tatay Digong as far as the discharge of your functions as Vice Mayor? As long as he's healthy. Kayo po, anong pangako nyo sa niya na gagawin nyo as acting Vice Mayor? Anong ginawa niya dati na mabuti sa Davao, ipatuloy namin ni Mayor Baste. So, and we'll have our own ideas to improve the wellness of the people of Davao. Kitty, this is expected return trip or actually biglaan? biglaan siya. So Europe natin, mag-ano lang po tayo. Nag-ano lang po tayo, nagkaroon ng konting commercial mga tambay at syempre ayan po. Ano lang po natin. Salamat po sa Diyos mga tambay. Nagpapasalamat po si Kamanong at ang ating dating Pangulong Duterte ay nasa maayos pong kalagayan. Sana po magtuloy-tuloy po ang kalagayan ng ating dating Pangulong Duterte hanggang sa maging presidente po ang ating Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, sana po dugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan mga kababayan. Ituloy po natin. Expected return trip or actually biglaan? biglaan siya. So originally just Ligo and his wife were supposed to visit PRRT, but I found my free time, then I immediately booked my tickets here to join them. Until when po will you be here? And, As usual, I have no return flight yet. Just to make sure that may maiwan sa kanila. and I'm sure you're making plans already for Christmas. We have plans already for Christmas too. We will assemble a very big crowd here. Wow. And we will sing Christmas carols para kahit anong mangyari, maririnig niya. Kahit saraduhin pa nila ang kwarto niya, maririnig nila yung aming kanta. We will gather as many people to sing Christmas carols together. Hopefully, in Jesus' name, we don't have to spend Be it sure here. to maabot Yeah, but hopefully, we will all go home. mga supporters niya nag-prepare na ng Pasko. Yes. Anyway, so, yun lang po, message po sa mga supporters na walang patid pa rin ang suporta at panalangin para kita tayo dito. Salamat po sa lahat na suporta sa Tatay Digong natin, sa lolo ko po. Let's continue to pray his health and his well-being. So, salamat po sa inyo. Ma'am Kitty, your message?
Of course, from the whole family, from the whole Duterte family, as usual, we would like to extend our heartfelt gratitude. And I know it's been hard the past few months. It's 7 months. 7 months now, and I know that none of us expected this, but we're just grateful and happy to have you all, and for your support, for your love, and for your never-ending loyalty to PRRD and of course to the country. Ma'am, alam ko nandiyan ang ride nyo, pero ba yung mga first termers for pictures? Bilis na po, kasi nandiyan na yung ride nila. Go, go, bilis, bilis. Sige na po, amin na ako nakukuha. Thank you, authority. Yeah, sige na. Authority. Oh, bilis, bilis. Kuna, kasi nandiyan na yung ride nila. What? Ba, mga tambay? Yan po ang ating report, mga tambay, sa ating pong dating Pangulong Duterte. Salamat po kay Atty. Roque. Talagang ang suporta niya po sa ating dating Pangulong Duterte ay talagang hindi niya po iniiwanan ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa inyo, Atty. Harry Roque. At syempre po, sa kabila po noon ay ginigipit din po, di po ba? Nalayo rin po sa pamilya si Atty. Roque dahil sa panggigipit din po ng gobyerno po ng binagoong Pilipinas. Kaya po siya ay nasa The Hague, Netherlands din po, mga kababayan. Nakakalungkot po. Lahat po ng malapit at syempre pamilya Duterte, pagdating po sa politika ay grabe po ang ginawa po nila sa dating Pangulo at sa pamilya Duterte na patuloy pong pinababagsak pa rin nila umano ang Vice President. Hindi po ba? Kaya po ang nangyayari po ngayon sa ating politika ay grabe po. Gamit na gamit pa ang pera ni Juan de la Cruz umano. At alam naman po natin na hindi po titigil sila umano para po hindi tuluyan pong bumagsak dahil nga po nang sila ay makabalik ayon sa ating Vice President, nung makabalik sila sa kapangyarihan ay ayaw na po nilang mawala pa ito sa kanila, mga kababayan. Kaya po gagawin po nila lahat ayon sa Vice President, ang lahat-lahat para manatili sila sa kapangyarihan. Kaya nakakalungkot po, mga kababayan. Ang inuuna po nila ay pamumulitika at syempre korupsyon ang nangyayari sa ating bansa. Hindi ang ating bansa at ang mahigit 100 milyong Pilipino na umaasa po sana sa magandang liderato sana nila na hindi naman po nila ginawa. Bagkus puro pamumulitika. At ang nagsakripisyo po sa ating bayan ay kauna-unahan po si dating Pangulong Duterte na kinidnap pa ang lumabas. At syempre tayo pong mga Pilipino, lalong-lalo po tayong mahihirap, middle class, ang nagsakripisyo sa mga kawalang hiyaan, kademonyohan nila umano. Kaya ang tangi po natin magagawa po ngayon, tama po sa si Vice Mayor Rigor, ang pagpapasalamat, syempre po ang dalangin. Ganon din po si Ma'am Kitty Duterte, ang bunsong anak po ni dating Pangulo. Syempre yung pagpapasalamat po ng buong pamilya po nila. At syempre po yung suporta po natin sa dating Pangulong Duterte at sa Vice President ay ipinagpapasalamat po nila sa atin, mga kababayan. At syempre ang tangi maitutulong po natin dahil yan po ay nasa script na nila, mga tambay, ng binagoong Pilipinas na hindi naman po talaga nila titigilan at tatantanan yan umano hanggang hindi po talaga nila napapabagsak ang dating Pangulo. At malabo po yan, malabo pa sa ngayon na yan ay pauwiin po sa ating bansa dahil grabe po ang dinadanas na politika sa ating bansa. Alam naman po natin, mga kababayan, at alam naman po natin kung anong klase po sila na tao at anong klase silang mga politiko dahil lahat po sila ngayon ay nasa hot seat, lalo po sa korupsyon. Hindi po ba? Kaya po ang tanging pag-asa na lang po natin, mga kababayan, ay ang ating Vice President na wag po sana sila magtagumpay sa pagpapabagsak nila sa ating Vice President. Kasi pagka ang ating Vice President na po, ang ating Vice President, ang naluklok na po sa Malacanang, doon na po magkakaroon ng katarungan at ang ating dating Pangulong Duterte ay malaki na po ang chance na makabalik sa ating bansa pagka ang Vice President na po ang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Iiral na po dyan ang tamang hustisya, lalo po ang ginawa nila sa dating Pangulo na hindi man lang nabigyan ng tamang proseso ng batas, lalo po sa ating bansa. Walang due process na nakuha ang dating Pangulo. Kaya po, manalangin po tayo, dire-diretso lang po kasi
ito po kasi nakaprogram na po ito mga tambay. At talagang sinasabi nga po natin, magkakasabwat po yan. Komento ko po, magkakasabwat mga kabayan. Kaya po dumadaan po sa butas ng karayom ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga po, kontrolado po nila ngayon ang sitwasyon gamit ang pera ng taong bayan umano. Lalong-lalo po diyan sa ICC. Hindi po ba mga kababayan? Kaya patuloy po tayong magdasal at manalangin na ang ating dating Pangulong Duterte ay sana po ay laging palakasin. Bigyan po ng mamahabang buhay at kalakasan. At syempre po, tibay ng dibdib. At syempre, sana ay lagi pong nasa maayos na kondisyon ang ating dating Pangulo. Hanggang sa maging presidente po ang ating Vice President, Sara Duterte. Magpatuloy po sana sa kanya ang kanyang magandang kondisyon. At isama po natin sa ating mga panalangin na magtuloy-tuloy ang kanyang kalakasan. At syempre, mailayo po sila sa kapahamakan ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay mailayo sa kapahamakan mga kababayan. Maraming salamat po kay Ma'am Kitty, kay Vice Mayor Rigor Duterte at syempre po kay Harry Roque. Maraming salamat po sa inyo at salamat din po sa inyo mga kababayan sa mga dasal po ninyo, sa mga dasal po natin. Mabuhay po kayo mga kababayan. At thank you po sa mga tumatangkilik po sa inyong lingkod sa YouTube at TikTok at syempre po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong. Thank you rin po sa inyo mga kabayan at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat din po sa inyong mga dasal at suporta po sa inyong lingkod. At syempre po tayo rin po mga tambay magdasal at magdasal po tayo para sa ating sarili at sa ating mga pamilya, sa ating buong sambahayan na mailigtas din po sa kapahamakan, maingatan po. Maraming salamat po mga tambay. Dasal-dasal po tayo. Dire-diretso lang po para po sa kaligtasan po ng dating Pangulo at pamilya Duterte. Maraming salamat po. Bye-bye.